Welcome sa Adonis Recap, Aswang Stories. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share para marami po tayong makinig sa kwentong ito. Salamat! Disclaimer lang po, ang kwento ito ay hindi po original na sa akin. Ito ay galing sa mga random na tao na naka-experience ng mga kababalaghan sa kanilang buhay. Sa paglipas ng araw, nanatiling nakakulong sa baryo nila Gonzalo, yung mangkukulam. Pinapakain naman nila ang mangkukulam pero hindi nila yon pinapalabas ng hawla na nagsisilbing kulungan ito. Halos magmakaawa na kay Gonzalo at sa kanyang grupo yung mangkukulam na palayain ito. Gawa ng tuluyan naman ng gumaling ang kanyang kaibigan. Hindi naman ito pinakinggan ni Gonzalo sa kadahilanang maaaring magkaroon ulit ng biktima. Ang mangkukulam na yon, kung pahihintulutan nila ito sa kanyang gusto. Ang buong akala noon ni Gonzalo, sila lamang ang naghahanap sa mangkukulam na yon. Pero nagkamali siya dahil merong isang grupo ng mga manggagamot na naghahangad din sa pagpaslang ng mangkukulam na kanilang nadakip. Walang kaide-ideya noon sila Gonzalo na mapapasabak na naman sila sa hindi inaasahang labanan dahil sa mangkukulam. Animoy ang mangkukulam na yon ay nagdala ng sigalot sa baryo nila Gonzalo. Isang araw, habang naghahabi ng abaniko itong si Gonzalo, naging maayos naman ang kanilang trabaho. Kasama niya noon si Nognog at si Suplito upang mas mapadali ang kanilang trabaho. Nangangailangan din kasi noon si Suplito ng trabaho, kaya hindi naman yun pwedeng hindi isama ni Gonzalo. Naging mas mabilis noon ang kanilang trabaho, gawa ng tatlo na silang naghahati-hati ng kanilang gawain. Sa pagsapit ng hapon, ay ang pagtungo naman ng tatlo sa merkado. Habang naglalakad sila Gonzalo, bigla itong napatigil sa harap ng merkado nang masipat nito ang isang grupo ng mga matatanda na kakaiba sa kanyang paningin. Kahit nasa normal siya noong kaanyuan, tila ba nasisilaw siya sa mga ito. Yun ang unang beses na nasilaw si Gonzalo ng isang albularyo sa normal nitong estado. Ilang minuto pa siyang natigilan sa merkado hanggang sa bigla siyang kinalabit ni Nognog. "Tay, ano ho ang ating uulamin?" tanong ni Nognog. Ikaw nang bahala anak. Alam mo naman, hindi naman ako kumakain dyan sa bahay eh," sagot ni Gonzalo. Habang sila ay nagpapasya sa nais nilang bilhing ulam, biglang lumapit ang grupo ng matatandang yon sa kinaroroonan ni Gonzalo. Halos tumigas lahat ng pawis nun sa katawan ni Gonzalo dahil sa takot at panganib niyang nadarama sa paglapit ng mga matatanda. Nang makalapit na ito sa kanila, biglang nagwika ang isa sa mga ito ng, "Bangus ang masarap ulamin. Kung meron kayong makita dyang bangus bilhin nyo na." Nang magkatinginan si Gonzalo at ang matandang yon, bigla itong nakaramdam na tila ba unti-unting winawasak ng titig ng matanda ang kanyang orang bumabalot sa kanya. Bigla niyang ibinaling ang kanyang tingin sa ibang lugar upang hindi mapansin ng matanda ang kakaiba nitong nararamdaman. "Eho, may problema ba?" Wika ng matanda kay Gonzalo. Ilang minuto na ang lumipas nang magtanong ang matanda pero
hindi nagawang sagutin ito ni Gonzalo. Dahil sa nahihiya na noon si Nognog, kaya kinalabit nito ang kanyang ama at nagwika ng, "Tay, kung may problema ka daw ho, sabi nung matanda oh." Ha? Wala naman ho. Medyo pagod lang galing ng trabaho. Siya nga pala, Manong. Ano po bang kailangan ninyo? Tanong naman dito ni Gonzalo. Baka may kakilala kayong Sin Simon, taga-kabilang baryo. Mangkukulam itong dinukot ng aswang sa kanilang tahanan. Hinahanap namin ang taong yun eh. Gawa ng merong pakay sa kanya ang pinuno ng aming samahan. Paliwanag naman ng matanda. Sin Simon? Wala po akong kilalang Sin Simon. Sa iba na lang ho kayo maghanap, Manong. Baka alam nila kung saan ang kinaroroonan nito. Sagot naman ni Gonzalo. Matapos itong marinig ng grupo ng mga matatanda, ngumiti lang naman ito kay Gonzalo habang tumatalikod ng dahan-dahan. Bago pa man tuluyang tumalikod ang matanda, nasipat nito ang isang buto ng sampalok na kulay puti. Gulat na gulat noon si Gonzalo sa matanda sa kadahilanang yun ang unang beses na nakakita siya ng buto ng sampalok na ginawang kwintas. Alam na alam ni Gonzalong buto yun ng sampalok, gawa ng meron siyang matalas na paningin. Ang ipinagtataka lang noon ni Gonzalo, tila ba sinisilaw siya ng butong yon sa bawat pagsilay niya dito. Sa paglayo ng grupo na yon, piniling umuwi na din nila Gonzalo. Panay pa ang usap noon nila Suplito upang magbigay ng sariling opinyon at haka-haka tungkol sa sinabi ng matanda na kanilang nakausap. Sa pagsapit ng gabi, agaran din namang tumungo si Gonzalo sa kanilang baryo upang tanungin ang mangkukulam. Nadatna ni Gonzalong pinapakain ng kanyang mga kasama ang mangkukulam na yon ng karne ng tao. Agaran namang tinungo nila Sulay ang kinaroroonan ng mangkukulam upang sitahin ang kanilang mga kasamahan sa pagpapakain ng karne ng tao dito. Sin Simon! Sin Simon ba ang pangalan mo? Pagsigaw na wika ni Gonzalo. Sa pagsigaw ni Gonzalo sa kanilang baryo, biglang natahimik ang mga aswang sa paligid. Animoy na udlot noon ang kanilang ginagawang pagkatay at pagsasaya dahil sa seryosong wika ng kanilang pinuno. Paglapit dito ni Gonzalo, patuloy niya itong tinatanong sa totoo nitong pangalan. Sin Simon ba ang pangalan mo? Sumagot ka! Dagdag pa ni Gonzalo. Oo, Sin Simon ang pangalan ko. Ano po bang may paglilingkod ko sa inyo, Panginoon? Natatakot na wika ng mangkukulam. Merong naghahanap sa iyong grupo ng mga manggagamot. May mga kakaibang kargada ang mga ito at masasabi kong mapanganib ang mga matandang yon. Sabihin mo, bakit ka sinusundan ng mga tao? Tanong ni Gonzalo. Sa pagtanong ni Gonzalo ng bagay na yon, hindi naman agarang nakasagot ang mangkukulam. Animoy nag-isip pa ito ng malalim sa kadahilanang parang nakalimutan nito ang rason kung bakit siya sinusundan ng mga albularyo. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nagwika yung mangkukulam ng, Hindi ko lang sigurado, mahal na Panginoon. Pero baka ang grupo ng mga albularyong yon ay isa sa mga kakilala ng pinatay kong anak ng isang pastor na merong kakilalang ermetanyo. Hindi ako sigurado dahil sa dami ng aking mga napaslang na biktima. Kung maaari lang po, mahal na Panginoon, nais kong dumito na lamang sa inyong baryo hanggang sa ako ay mamatay. Batid kong hindi ako lulubayan ng mga yon hanggat hindi nila ako napapaslang.
Nang marinig ni Gonzalo ang paliwanag ng mangkukulam, biglang tumaas ang tensyon sa paligid. Nagsisigawan na ang mga kasamahan noon ni Gonzalo na paalisin ang mangkukulam o di naman kaya'y paslangin na lamang ito. Dahil sa napakatindi na ng usapin sa kanilang lugar, ay halos hindi na makapagsalita noon si Gonzalo. Natahimik lamang ang mga kasamahan nito nang biglang sumigaw ang mangkukulam. Sige! Patayin niyo ako! Sa pagkamatay ko, malalaman ng ermitanyo kung sino ang salarin. Sa pagpapalaya niyo sa akin, ituturo ko kayo sa huling sandali ng aking buhay. Wala kayong pagpipilian kung hindi ang samahan ako sa digmaang papalapit sa baryong ito. Wala kayong kaide-ideya kung gaano kalakas ang inyong makakaharap sa mga darating na araw. Parehas lang naman tayong mga demonyo. Bakit hindi tayo magtulungan? Dahil sa pagpapaliwanag ng mangkukulam, tila ba napaisip ang mga kasama ni Gonzalo nang marinig nila ang opinyon nito. Panay pag-uusap na lamang noon ang ginawa ng mga kasama ni Gonzalo upang makapagdesisyon sa suliraning kanilang hinaharap. Nang tumahimik na ang lahat, doon na nag-umpisang magsalita si Gonzalo. Kahit papano mga kasama, may punto itong si Sinsimon. Sa loob ng ilang linggong pananatili niya dito sa atin, ay para bang kaisa na natin siya. Bilangguman ang tingin natin sa kanya, pero hindi natin maipagkakaila na may iilan sa atin na nagbubuhos ng kanilang oras mapakain lamang siya. Ang nais ko sana, dahil sa marami naman tayong napagdaan ng pagsubok, ay ipagtanggol na lamang kung ano ang dapat nating ipagtanggol. Isipin niyo na lang, ginagawa natin ito para sa ating baryo. Paliwanag ni Gonzalo. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagpapaliwanag ni Sinsimon sa maaaring paglusob ng mga albularyo sa kanilang baryo. Ayon sa mangkukulam, na alam ng mga albularyo ang kanyang kinaroroonan dahil sa mga engkantong inutusan ng mga ito. Kapag pinili nilang palayasin doon ang mangkukulam, hindi pa rin nila maiiwasan ang nalalapit na sagupaan laban sa mga ito. Dagdag pa ni Sinsimon na pinapatay ng mga albularyong yon ang lahat ng nilalang na nasa panig ng kaliwa. Nang marinig ni Gonzalo ang paliwanag ni Sinsimon, doon na nila isinigawa ang kanilang naisip na mga plano. Nais nilang maglagay ng mga bagat at panligaw na usal sa paligid upang kahit papaano'y hindi sila agarang matunto ng mga manggagamot. Sa loob ng ilang oras ng gabing yon, panay ang trabahong ginawa ng mga kasamahan ni Gonzalo. Naglagay din sila ng mga patibong sa paligid upang mahirapan ang mga albularyong naghahanap kay Sinsimon na pasukin ang kanilang kuta. Si Sinsimon naman noong mga oras na yon, pinakawalan na nila upang makasama nila sa pakikipaglaban. Kahit wala pa man ang mga albularyong yon, hindi maipagkakaila ni Gonzalo ang panganib na dala ng mga ito. Sigurado siyang hindi madali ang kanilang gagawing pakikipaglaban kung sasalakay ang mga ito sa kanilang baryo. Ang tanging nakakabahala lamang sa digmaang magaganap ay ang binanggit ni Sinsimon na isang ermitanyo. Alam ni Gonzalong malalakas ang mga ermitanyo, gawa ng marami itong mutya na nasa ilalim ng kanilang pangangalaga. Sa pagsapit ng umaga ng gabi, agaran din namang bumalik si Gonzalo sa kanyang tirahan. Nais niyang kumuha ng mga gamit na pwede nilang magamit sa baryo sa kadahilan ng kahit umaga, matindi ang kanilang ginagawang paghahanda. Hindi na muna nagtrabaho noon si Gonzalo, gawa ng meron pa rin naman silang ipon kahit papano.
Sa paglipas ng 3 araw, naging handa na sila Gonzalo. Ang iba sa kanyang mga kasama ay nagmamasid na sa mga baryong malapit sa kanila upang alamin kung naroon na ba ang mga albularyong kanilang hinihintay. Si Gonzalo naman noong mga oras na yon, naroon sa habian ng abaniko upang ipagpatuloy ang kanilang trabaho ng kanyang anak. Nang matapos na nila ang kanilang nahabing abaniko, laking gulat na lamang ni Gonzalo nang biglang merong lumapit sa kanya na isang matandang kulay puti na ang buhok. Animoy lahat ng buhok nito ay hindi nagawang magupitan dahil sa sobrang haba. Nakasuot ninyo ng sombrerong gawa sa anahaw at meron itong hawak-hawak na tungkod. Sa pagsipat dito ni Gonzalo, animoy ang paningin niya sa matanda ay uugod-ugod na ito at wala nang kakayahang makapaglakad. Pero paglapit nito kay Gonzalo, laking gulat na lamang niya nang makita niya ang siksik na mga kalamnan ng katawan nito. Paglapit nito sa kinaroroonan ni Gonzalo, nananatiling nakatingin lamang ito sa kanya at nagmamasid. Magandang araw sa iyo, iho. Ikaw ba si Gonzalo? Tanong ng matanda. Ako nga ho. Ano pong may ipaglilingkod ko sa kanila? Tanong naman ni Gonzalo. Ako ang puno ng mga albularyong naghahanap kay Sin Simon. Naparito ako ngayon upang sabihin sa iyo na ang araw na inyong paghahanda ay ngayong gabi na. Maghanda kayo, iho, dahil hindi biro ang aming gagawing paglusob. Makuha lamang si Sin Simon. Huwag kang magkaila. Alam kong ikaw ang pinuno ng baryo na nasa bundok na kinaroroonan ni Sin Simon. Sagot naman ng matanda. Kasabay ng pag-uwi ka nito ay ang pagpapakita nito ng isang bote na punong-puno ng maliliit na kawayan. Nagliliwanag ang paningin ni Gonzalo sa boteng yun na para bang binubulag siya nito. Ilang minuto pa ang lumipas, ngumiti at naglakad na ang matandang yun papalayo sa kinaroroonan ni Gonzalo. Di pa man nakakalayo ang matanda, nag-uwi ka na si Gonzalo ng, Huwag kayong masyadong kampante dahil meron kayong taglay na mutya. Baka nakakalimutan ninyo. Meron din kami niyan. Yun nga lang, nasa panig ng kasamaan. Sa pag-uwi ka noon ni Gonzalo, tila ba nagulat si Nognog dahil sa ibang asal ng kanyang ama. Unang beses itong ginawa ni Gonzalo, kaya talagang gulat na gulat si Nognog sa ginawa nito. Lahat kasi ng nagbibigay babala sa kanyang ama noon, ipinagsasawalang bahala na lamang nito at hindi pinapatulan. Animoy ang tingin ni Nognog sa kanyang ama ay para bang isang asong bahag ang buntot at pinipilit kumahol sa kanyang kaaway. Hindi na ito sinabi ni Nognog sa kanyang ama upang hindi sumakit ang puso nito. Sa pagsapit ng gabi, 6:00 pa lang ay umalis na itong si Gonzalo. Marami itong daladalang kanyang mga gamit na tila ba isang digmaan ang pupuntahan nito. Ang lahat ng inimbak na langis noon ni Gonzalo ay kanyang dinala patungo ng baryo. Di naman siya pinigilan noon ng kanyang asawa, gawa ng seryosong-seryoso si Gonzalo noong mga oras na yon. Hindi na din ito nagawa pang magpaalam dahil sa pagmamadali. Habang naglalakad noon si Gonzalo, kitang-kita ni Nognog yung pag-abot ng kanyang ama ng mga gamit nito sa mga kasama niyang sumundo sa kanya. Sa bawat paglakad papalayo nila Gonzalo,
Tila ba, ramdam na ramdam ni Nognog ang isang napakasamang simoy ng hangin na paparating sa kanilang pamilya. Noong umaga pa lang kasi, matindi na ang kaba ni Nognog para sa gagawin ng kanyang ama. Mas lalo pa siyang nabahala nang makita niyang hindi basta-basta ang matandang kumausap dito. Kahit ordinaryong tao lamang si Nognog, ramdam na ramdam niya ang pagiging mapanganib ng matandang yon. Halos hindi kasi maipagkakaila ng kanyang ama ang kakaibang taglay na abilidad ng matanda. Hindi man masabi ni Gonzalo ang kanyang nararamdaman kay Nognog, sapat na para sa kanyang anak na gawing basihan ang pagkilos nito. Sa pagsapit ng 7:00 noong mismong gabi, tumungo pa si Suplito sa kanilang tahanan upang maghatid ng pagkain. Ang nadatnan doon ni Suplito ay ang mag-ina lang. Habang hindi pa nakakaalis ng pamamahay nila Nognog si Suplito, pilit niya itong tinatanong sa mga napag-usapan nila ng kanyang ama. Manong Suplito, maaari ko hubang malaman kung anong mga gagawin ng ama ko? Pansin ko kasi kanina na lahat ng gamit niyang iniingatan dito sa aming bahay, dinala niya patungo sa baryo eh. Wika ni Nognog. Dahil sa hindi pa naman alam ni Suplito ang mga pangyayari, nagulat ito sa sinabi ni Nognog. Ha? Anong baryo? Saan? Gulat na tanong ni Suplito. Dahil sa walang kaide-ideya noon si Suplito sa mga sinasabi ni Nognog, doon niya pinilit ang binata na sabihin sa kanya ang lahat ng kanyang mga nalalaman. Matapos makapagkwento ni Nognog sa kanyang tsuhin, doon na nalaman ni Suplito na isa palang gabunang aswang ang kanyang kaibigan. Gulat na gulat noon si Suplito nang malaman niya ang sikreto ng kanyang barkada. Halos hindi na nito magawang maglakad pabalik sa kanilang bahay dahil sa takot. Nalaman kasi ni Suplitong isang baryo pala ng mga aswang ang pinamumunuan ni Gonzalo. Pero kahit ganon ang nalaman ni Suplito, mas nanaig pa rin sa kanyang dibdib ang pagiging magkaibigan nila ni Gonzalo. Matapos niyang malaman ang lahat ng yon, nagwika ito ng, Sa pagbalik dito ng ama mo, pipilitin ko itong magkusang sabihin sa akin ang kanyang sikreto. Hindi kami magiging purong magkaibigan kung meron siyang itinatagong malaking lihim sa akin, di ba, Nognog? Nang marinig ito ni Nognog, hindi na nito nagawang sumagot dahil sa hindi na niya alam kung ano ang sasabihin niya kay Suplito. Matapos kasi nitong magkwento, tila ba nagbigay ng takot at pagkabahala yon sa kaibigan ng kanyang ama. Matapos nilang makapag-usap, agaran ding umuwi si Suplito sa kanilang pamamahay dahil sa palalim na ang gabi. Sa pagdating naman ni Gonzalo sa kanilang baryo, nadatnan niyang nagpapalit na ng mga kaanyuan ang lahat ng kanyang mga kauri. Kampante at panatag ang mga ito, gawa ng marami na silang napagdaan ng pagsubok kasama ang kanilang pinuno. Minsan kasi, hindi pa nagawang makaranas ng pagkatalo ng grupo nila Gonzalo na siyang naging sanhi ng hindi kaaya-ayang pangyayari. Ayon kay Gonzalo, ang hindi pagkakaroon ng pagkatalo ay isang napakadelikadong karanasan ng buhay. Dahil sa pagdating ng una mong pagkatalo, maaaring ikakalagpak mo ito at hindi ka na muli pang makakabangon.